Minsan lamang ako mag-share ng kwento at sana ay inyong kapulutan ng aral sa buhay. Papauwi na sana ako, kaso may dalawang lalaking humarang sa akin, kaya napilitan akong tumakbo papalayo sa kanila. Sakto naman na dumating ka. Ganun ba? Papauwi na rin kasi sana ako eh. Tapos ayun, muntik pa kitang masagasaan. Pasensya na nga pala kanina. Tara, hatid na kita sa inyo kung iyong nanaisin. Wala na rin kasing masasakyan dito. Ano ka ba? Okay lang yun. Medyo nagasgasan lang naman ako ng kaunti. Nakakahiya naman pero sige na nga. Medyo malapit lang naman yung bahay namin dyan. Habang nakasakay ako sa kotse niya, dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Grabe, ang cute naman ng lalaki to sa loob-loob ko. At nang makarating na ako sa aming bahay, ay kaagad akong bumaba ng kotse niya at nagpaalam na sa kanya para sa paghatid niya sa akin. Kaagad rin naman itong umalis papalayo. Habang dahan-dahan akong pumapasok sa bahay namin, ay bumungad kaagad sa akin sila mama at papa na kanina pang naghihintay sa akin. Kaagad naman akong nagmano kay mama at papa. Anak, bakit ngayon ka lang? Saad sa akin ni mama. Baka naman may tinatago ka ng boyfriend sa amin ng mama mo. Anak, may boyfriend ka na ba? Saad sa akin ni papa. Ano po ba kayo? Wala pa po akong boyfriend. Nananatiling no boyfriend pa rin po ako. Siguraduhin mo lang anak. Saad ni papa sa akin. Wala namang problema na kung magka-boyfriend ka naman. Lalo na't nasa tamang edad ka naman na. Kung sakaling magkaka-boyfriend ka anak, pakilala mo naman agad sa amin. Ayos pa sa yun? Sa akin, nasaad ni mama habang nakangiti. Kaagad ko namang nilapitan si mama at niyakap na mahigpit at ganoon din si papa. Ang bait-bait talaga ng mama ko. The best mom in the world ka talaga. Sige na nga ma, una na ako sa kwarto ko. Maaga pa kasi ako pasok bukas eh. Sige na, good night, sweet dreams. Pagsapit ng kinaumagahan. Naku, nambobola ka na naman anak. Sige, ingat sa pag-alis ha. Text mo na lang ako pagpapauwi ka na. Para alam ko naman. Nginitian ko lang si mama at kaagad rin akong umalis habang nagmamadali ako sa aking paglakad para makahanap ng aking masasakyan ay nag-abang na ako ng tricycle. Kaagad naman akong nakasakay at nakarating sa pinapasukan ko. Kaagad naman akong binuksan ng pinto ng kotse. At lumabas sa loob ang lalaki hindi ko inaasahan. Humingi ito ng depensa sa akin ngunit nagtataka ang lalaking kaharap ko ngayon. Ikaw ba yan? Ikaw ba yung kagabing hinatid ko? Saad ng lalaki sa akin. Ayun tuloy ay bigla akong nagulat nang mapagtanto kong siya nga iyon. Ikaw na naman pala yan, Mr. Mabilis Magpatakbo? Ha? Mr. Mabilis Magpatakbo? Nagtatakang tanong nito. Oo, sobrang bilis mo kasi magpatakbo ng kotse mo. Parang lagi kang may hinahabol na oras. Abay, muntik-muntik na naman ako doon ah. Halos malaglag ang puso ko sa kaba kanina. Pasensya na miss ha. Hindi ko talaga sinasadya, pasensya na talaga. Kung gusto mo, libre kita sa labas. Kain tayo para naman, makabawi ako sa'yo. Please? Pagpapaawa nito sa akin. Sige, basta sisiguraduhin mo na masarap yung kakainan natin. Oo naman, dadalhin kita sa favorite mong restaurant kung kinakailangan. Sigurado at magugustuhan mo ron. Hindi gaanong kalayuan ang aming pinuntahan kaya't nakarating rin kami kaagad sa restaurant niyang sinasabi sa akin. Sa unang kita mo pa lang ay talagang disenteng tignan nito. Halatang yayamanin na mga kumakain dito, kaya't medyo nailang lang ako ng kaunti. Habang kumakain kami nitong kaharap ko, ay ako naman itong naitanong ang pangalan ni Mr. Mabilis Magpatakbo. Mr. Mabilis Magpatakbo, ano nga palang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Hindi nga Mr. Mabilis Magpatakbo ang pangalan ko. Kulit mo rin.
By the way, I'm James, and you are? I'm Catherine. Just call me Kat for short. Nice meeting with you again, Mr. Mabilis magpatakbo. I mean, James pala. Anyway, ang sarap nga ng pagkain dito. Diba sabi ko sa'yo, masarap yung mga pagkain dito at magugustuhan mo. Kain ka lang dyan ng kain, pakabusog ka. Naging malapit kami sa isa't isa ni James. Halos araw-araw ko nito hinahatid at naging malapit kami bilang isang magkaibigan. Ang inaalala ko lang ay hindi pa ito alam ng aking mga magulang na may naghahatid sa akin lagi, papauwi. Kaya't hanggat maaari ay hindi ko muna ito pinapaalam sa kanila dahil baka kung anong isipin nila mama sa akin. Habang nakahiga ako at matutulog na sana, biglang may nag-text sa akin. Tinignan ko ito at nang makita ko ay si James pala ang nag-text sa akin. At ang sabi nito sa akin, "Psst, gising ka pa, Kat?" Tanong sa akin ito. Nag-text naman ako sa kanya. "Oo, bakit mo tatanong, James?" Nag-text ulit ito sa akin. "Yayayain sana kita ulit lumabas bukas kung hindi ka busy." Nag-text naman ako sa kanya. "Wala naman akong ganong gagawin bukas." At muling nag-text ito sa akin. "Ayos! Sige, susunduin ulit kita bukas pagka uwi mo sa work." At huli naman ay ako na ang nag-text. "Sige, hihintay na lang kita bukas. Bye, matutulog na nga pala ako. Good night." "Okay, Kat, good night, sweet dreams." At ayun nga ang naging usapan namin ng gabing iyon. Kinabukasan habang nasa isang gilid at hinihintay si James para sa pagsundo sa akin, ay mga ilang oras din bago makarating si James sa usapan namin. "Pasensya na, Kat, ha? Medyo na-late lang ako ng kaunti. Tara, kain na tayo sa labas. Saan mo ba gusto kumain?" "Okay lang yun. Sanay naman ako maghintay. Ikaw bahala kung saan mo gusto kumain." Mga ilang oras na biyahe at nakarating na kami sa aming pinuntahan. Nagtataka ako dahil may mga tao na may hawak na violin at isa pa ang ganda ng set ng kakainan namin. Kami lang talaga ang tao roon at wala nang iba pa. Kaagad naman kaming lumapit sa lamesa at inurong nito ang upuan na aking uupuan. "Uy, gentleman." Maya-maya ay may dalawang lalaki na lumapit sa amin at may daladalang mga masasarap na pagkain para lamang sa aming dalawa. Inikot ko pa nga ang ulo ko sa paligid. Iniisip na baka maraming tao, masyado na ako nag-focus kay James. Habang kumakain kami ni James, hinawakan nito bigla ang aking palad. Nagulat ako sa ginawa niya. "Kat, alam mo, simula nung una kitang makita, halos hindi ka na mawala-wala sa isip ko. Parang gusto ko ikaw nang lagi kong kasama araw-araw. Mahiwalay ka nga lang sa akin, hindi na ako makapakali. Hindi na ako magpakaligoy-ligoy pa. Talagang ikaw ang sinisigaw ng puso ko. Kat, mahal na mahal kita." Halos gulat na gulat ako sa mga sinabi nito sa akin. Hindi ko naman akalain na mahuhulog pala siya sa akin ng ganun lang. Subalit nahihiya naman akong aminin sa kanya rin ang aking nararamdaman, sinabi ko ito sa harapan niya. Alam mo, James, may sasabihin din ako sa'yo. Actually, simula noong una na magkita kita, taga ako sa'yo. Nahihiya man akong aminin sa'yo nung una na may gusto ako, subalit alam na natin ngayon na nahuhulog ka sa puso ko. Kaya naman naamin na rin ako. Kasi James, mahal na mahal rin kita. Kahit totoo ba? Totoo ba itong naririnig ko ngayon? Na mahal mo rin ako? Saad nito sa akin habang habot hanggang tenga ang ngiti nito sa saya. Oo, totoo yung narinig mo ngayon, James. Again, mahal na mahal kita. So, ang sinasabi mo, mag-girlfriend-boyfriend na tayo, as in, on na tayo? Tanong nito sa akin. Parang gano'n na nga. Halos napatayo ito sa saya at napapasigaw pa.
Natatawa na rin ako sa ginagawa niya kasi para siyang bata. Nilapitan naman ako nito at tumayo naman ako sa kinauupuan ko. Hinawakan nito ang mga palad ko habang nakatitig sa akin at dahan-dahan itong nilapit ang mga labi niya sa akin. Siya, yung kauna-unahang lalaking nakahalik sa akin at siya rin ang unang boyfriend ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng aking nararamdaman ngayon dahil may panibagong may nagmamahal na sa akin bukod sa pamilya ko. Pagkatapos naming kumain ni James ay napagpasyahan ko na ipakilala siya sa mga magulang ko. Katulad nga ng sinabi sa akin ni Mama, kung sakaling magkaka-boyfriend nga daw ako ay ipakilala ko daw kaagad sa kanila. Tsaka nasa tamang edad naman na daw ako kaya ayos lang kila Mama na magkaroon ako ng boyfriend. Dali-dali kaming pumaroon sa aming bahay at ipinakilala ko sila si James kila Mama at Papa. Gulat na gulat naman sila dahil sa edad kong ito ay ngayon pa lang ako nagpakilala ng boyfriend sa kanila. Naging maayos naman ang pakikitungo ni James sa pamilya ko. Ganon din naman yung mga pamilya ko sa kanya. Simula nung sinagot ko siya, inabot kami ng 2 taon bilang magkasintahan. Hindi ako makapaniwala na umabot kami ng ganito. Halos sobrang naging malapit si James sa pamilya ko. Wala naman naging problema sa kanila dahil talagang napakabait nito. Habang magkasama kami ni James sa mall, may dumaan na isang babae sa harapan namin. Kinalabit si James nito at tuwang-tuwa dahil parang ngayon lang ba sila nagkita muli. Baka sa mukha naman ni James ang takot sa mukha niya ngayon na parang naiilang sa babaeng kaharap niya. Nagtataka naman ako sa kanila kaya tinanong ko ito. James? Sino nga pala siya? Baka pwede mo naman siyang ipakilala sa akin. Saad ko sa kanya. Oo naman, bakit hindi? Kat, si Michelle nga pala. Kaibigan ko. Habang nakatingin si James sa babaeng ipinakikilala niya sa akin, nakipagkamay naman yung babae sa akin na si Michelle at mukhang maayos naman siya. Hindi pa kami nakakapag-usap ni Michelle, kaagad naman akong inay ni James na umuwi na. Kaagad naman na kami umuwi at pumunta sa tahimik na lugar. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung babae dahil parang kakaiba talaga, parang may something. Pero pinabayaan ko na lang ito. Pagkatapos naming tumambay roon ay napagpasyahan ko na umuwi na lang. Kaagad naman akong hinatid ni James sa amin. Makalipas ang 3 araw, parang napapansin ko kay James na parang ibang-iba na siya. Hindi katulad dati noong nakilala ko siya na sobrang sweet nito sa akin at laging nagtitext sa akin. At madalas na din kami magkita. Napagpasyahan ko na makapagkita kay James at pumayag naman ito sa hiling ko. Sa dating gawi pa rin kami nagkita ni James. Kinausap ko naman ito. James, masyado ka na atang, busy nung nakaraang araw. Tanong ko sa kanya. Oo. Medyo may ginagawa lang ako kaya naging busy ako. Pasensya na, Kat. Saad niya sa akin. Habang nag-uusap kami ni James, may naalala siya kaya't dali-dali siyang bumalik sa sasakyan niya habang nakalimutan niya yung cellphone sa lamesa sa harap ko. Nagtataka naman ako kung bakit nagmamadali ito at ang sabi niya sa akin na iwanan daw niya yung wallet sa loob ng kotse. Maya-maya ay may nag-text sa cellphone ni James. 2 message ang nakita ko. Kinuha ko ang nag-text ang pangalan nito. Michelle. Nagtataka naman ako kung bakit ito ang nag-text. Tinanong ko ito kung saan siya pupunta, subalit hindi niya sinabi ito sa akin at kaagad rin itong umalis. Subalit wala siyang kaalam-alam na bago pa siya umalis ay sinundan ko ito kung saan siya pupunta. Pagsapit ulit ng kinaumagahan ay nakipagkita ako kay James upang kausapin ito at nakipagkita naman si James sa akin. James, pwedeng magtapat ka sa akin? Kasi itong mga nakarang araw parang nagtataka na talaga ako. Umamin ka nga. May naman bagitan ba sa inyo ni Michelle? Tanong ko sa kanyang malumanay. Kat,
Patawarin mo sana ako. Hindi ko naman alam na hahantong to sa ganito eh. Aaminin ko. Sige, aamin ako sa'yo, Kat. Matagal na kami ni Michelle at siya yung una kong girlfriend bago ka pa. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding kaya matagal na panahon kaming hindi nag-uusap ni Michelle. Subalit, ngayon naging ayos naman kami kaya naging kami ulit ni Michelle. Pasensya na talaga, Kat. Ayaw talaga kitang saktan pero ganito talagang tadhana. Patawarin mo ako, Kat. Bakit hindi mo sa akin agad sinabi? James, alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin ngayon? Nagkaroon ka na pala ng girlfriend noon tas nakikipagkita ka pa sa akin. Samantalang ako, parang tanga lang ako habang nakikipagkita ka sa kanya. Tapos, pinagsabay mo pa kaming dalawa ng girlfriend mo? Ano ka ba, James? Wala ka na ba kahiyan sa sarili mo? Alam mo, sobrang sakit ng ginawa mo. Simula noon pa lang, talagang may hinala na ako sa inyo ni Michelle. Pero tignan mo, kalmado ako. Hindi ko na pinapahalata sa iyo kasi ayoko masira yung relasyon natin na napakatagal pero ngayon, sa iyo ko na mismo narinig yung totoo eh. James, bakit? Bakit kailangan mo magloko? Pasensya na talaga, Kat, kung ako lang mas pipiliin ko, ikaw talaga. Mas pipiliin ko na ikaw kasi mahal na mahal talaga kita, Kat, kung alam mo lang. Kaso hindi ko naman babalik yung lahat eh. Kat, makinig ka sa akin. Buntis kasi si Michelle at ako ang ama. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa sa mga naririnig ko mula kay James. Ha? Ano yung sinasabi mo, James? Totoo bang buntis si Michelle? Tanong ko sa kanya. Oo, Kat. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Pinagsasampal ko si James at halos mamula yung mukha nito sa lakas ng pagsampal ko sa kanya. Huwag kang magsisi, James, kung nakabuntis ka. Huwag mong tatalikuran yung pagiging ama mo sa dinadala ni Michelle. Dahil masasaktan lang to kung iiwan mo. Ay, tanggap ko na hanggang dito na lang talaga tayo, James. Kaya ipangako mo na lang sa akin na mamamahalin mo si Michelle katulad ng pagmamahal mo sa akin noon. Wala naman na ng patutunguhan kaya alam mo na, maghiwalay na lang tayo. Niyakap ako ni James na mahigpit habang umiiyak ako. Hindi ko na malaya na tumutulo na palang mga luha ko sa kasalukuyan na iyon. Ang tanging ipipangako mo lang sa akin ay huwag mong tatalikuran ng responsibilidad mo kay Michelle. Oo, pinapangako ko sa iyo yun, Kat. Maraming salamat sa lahat-lahat ng pagmamahal na pinakita mo sa akin at sa iyong pamilya. Hindi kita kakalimutan, Kat. At tuluyan na nga akong umalis sa harapan ni James habang tumutulo ang aming mga luha. Masakit man sa akin ang malaman ang katotohanan, subalit tinatanggap ko na lang ito. Sa ngayon ay isa na akong ganap na doktor. Nakuha ko ang dati ko ng pangarap na kurso. Mahirap, pero kinaya ko naman. Habang si James, hindi ko na nakakausap pero nakikita ko naman sa social media. Meron na siya ngayon 3 anak. Tapos kasalukuyan pang buntis si Michelle. Ako? Ito. Mag-isa na lang. Okay lang naman ako. Ang mahalaga sa akin, masaya ako ngayon. Masaya mga taong mahal ko, minahal ko, at nagmahal sa akin. Maraming salamat sa panonood, mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya, mga kakwentuhan.